tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Naglabas ng pampublikong babala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Hulyo 24, 2026 hinggil sa posibleng malawakang pag-atake ng mga misil ng Russia sa Ukraine sa loob ng susunod na 48 oras batay sa mga ulat ng paniktik. Sa araw ding iyon, bandang 11:20 hanggang 11:25 ng umaga, formal na inako ng Ministry ng Depensa ng Russia ang pananagutan sa isinagawang pag-atake gamit ang mga balistikong misil sa isang eksibisyon ng industriya ng depensa sa nayon ng Kapitanivka, distrito ng Buchansky sa rehiyon ng Kyiv. Ang pag-atake sa eksibisyon na idinaos sa isang pribadong lugar ng pagsasanay ay nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 10 katao at pagkasugat ng humigit kumulang 100 iba pa. Ayon sa formal na pahayag ni Prosecutor General Ruslan Kravchenko, ipinakikita ng dalawang magkasunod na pangyayaring ito ang matinding banta sa seguridad at infrastruktura ng Ukraine, pati na rin ang kahalagahan ng mga hakbanging diplomatiko at suportang militar mula sa mga bansang kanluranin. Ang patuloy na paggamit ng mga balistikong misil laban sa mga target na napakalapit sa kabisera ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa pandaigdigang komunidad at sa kaligtasan ng mga mamamayan. Malinaw na pinatutunayan ng mga pangyayaring ito na sa kabila ng mga diplomatikong talakayan sa pandaigdigang entablado, ang kalagayan sa mismong larangan ng digmaan ay nananatiling napakalupit, mabilis magbago at nakabatay sa mga eksaktong pag-atake. Binigyang diin ni Zelensky sa kanyang talumpati noong Hulyo 24 2026 na nakahanda na ang mga bagong kargamento at imbak ng mga misil ng Russia para sa isang malaking pag-atake na maaaring maganap anumang oras sa loob ng susunod na 48 oras. Ayon sa mga palatandaang nakalap ng mga serbisyo ng paniktik ng Ukraine at mga kaalyadong bansa, na kumpleto na ang paghahanda at pansamantalang naikarga na sa mga platapormang pansabog ang mga bagong gawang misil ng Russia. Dahil sa matinding panganib na kinakaharap ng buong bansa, hinimok ng pamunuan ng mga mamamayan na manatiling alerto at agad na sumunod sa mga babala ng pag-atake mula sa himpapawid upang makaiwas sa malubhang pinsala. Gayunman, mahalagang tandaan ang mga limitasyon ng impormasyong nakapaloob sa kasalukuyang ulat. Nakabatay lamang ang babala sa mga paunang ulat at impormasyong mula sa mga ahensiya ng paniktik, kaya kinakailangan pa rin ang patuloy na pagpapatunay. Wala ring tiyak na oras o partikular na lungsod na binanggit sa mismong babala. Dahil walang eksaktong lugar na tinukoy, inatasan ang buong bansa na panatilihin ang pinakamataas na antas ng kahandaan laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid upang maging handa sa anumang posibleng pangyayari. Upang labanan ang banta ng mga balistikong misil, binigyang diin ni Zelensky na nananatiling pinakamahalagang prioridad ang pagtatanggol sa himpapawid, isang larangang mabilis na matutulungan ng mga kaalyadong bansa. Hiniling din niya sa mga kaalyado na ipatupad ng walang pagkaantala ang mga umiiral na kasunduan upang maprotektahan ang mga sibilyan at mahalagang infrastruktura ng bansa laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang mabilis na pagpapadala ng mga kagamitang pandepensa at mga sistema ng pagtatanggol sa himpapawid mula sa kanluran ay itinuturing na pinakamahalagang pananggalang laban sa patuloy na pag-atake ng kalaban. Kasunod ng pagpupulong ng NATO sa Ankara noong Hulyo 7 hanggang 8, 2026, formal na inihayag na pinayagan ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump ang Ukraine na magkaroon ng lisensiya para sa lokal na paggawa ng mga Patriot Interceptor Missile o PAC-3. Magsisimula ang makasaysayang kasunduang ito sa paglilipat ng mga dokumentong teknikal tungkol sa proseso ng paggawa, pagbibigay ng mga ugnayan sa mga tagapagtustos at pagpapadala ng mga dayuhang tagapayo sa bansa. Sa unang yugto, magtutuon ang Ukraine sa panghuling pagbuo gamit ang mga inangkat na bahagi bago tuluyang makapagtatag ng sariling hanay ng mga tagapagtustos at infrastruktura para sa produksisyon. Gayunman, binigyang diin ni Yehor Cherny, pangalawang tagapangulo ng Komite sa Depensa at ng Dalubhasa sa teknolohiyang militar na si Serhiy Bezkresnov na mangangailangan pa ng antitakpon hanggang 24 na buwan o humigit kumulang 1.5 hanggang 2 taon bago tuluyang maisagawa ang paggawa ng mga Patriot missile. Ang mahabang panahong ito ay dulot ng pagiging lubhang masalimuot ng mga aktibong radar seeker, mga makinang gumagamit ng solidong panggatong at ng patuloy na banta ng mga pag-atake ng Russia sa mga itatayong pabrika.
Kapansin-pansin din na batay sa pagsusuri ng mga dalubhasa mula sa CSIS, dalawang bansa lamang sa kasaysayan ang nabigyan ng Estados Unidos ng ganitong uri ng lisensiya para sa mga Patriot Interceptor, ang Japan at Germany. Dahil sa mahabang prosesong ito, nanawagan si Zelensky sa pamahalaan at mga pangkat na nangangasiwa sa depensa na magtrabaho nang walang pagkaantala upang mabilis na maipatupad ang mga kinakailangang kasunduang teknikal. Inaasahan ding makikipagpulong si Zelensky kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasabay ng kanyang pagdalo sa burol at libing ng pumanaw na si Senador Lindsey Graham sa Washington at South Carolina sa Hulyo 28 hanggang Archie-Joe Langsenling Archilo. Layunin ng mahalagang pagpupulong na ito na buuin ang balangkas para sa tatluhang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine, Estados Unidos at Russia. Layunin din itong pabilisin ang pagpapadala ng mga ipinangakong kagamitang pangdepensa sa himpapawid at tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng mga bala mula sa mga kaalyado sa NATO. Samantala, ayon sa ulat ng paniktik ng Ukraine at ng Center for Countering Disinformation o CCD noong kalagitnaan ng 2026, nagpaplano ang Russia ng isang malaking pagpapakilos ng mga tauhan ngayong taglagas ng 2026. Ayon kay CCD Head Andriy Kovalenko, layunin ng planong ito na magtipon ng humigit kumulang 500,000 tauhan upang punan ang mga kakulangan sa pangunahing hanay ng labanan, tugunan ang kakulangan ng mga sundalo bago ang halalan sa State Duma at maghanda para sa pagbubukas ng mga bagong larangan ng opensiba. Ipinakikita ng napakalaking bilang ng mga tauhang ito ang kagustuhan ng Kremlin na ipagpatuloy ang pangmatagalang labanan sa kabila ng kanilang mga suliranin sa bilang ng mga sundalo. Batay sa opisyal na ulat ng Foreign Intelligence Service of Ukraine o SZRU noong kalagitnaan ng 2026, humaharap ang Russia sa matinding kakulangan sa pangangalap ng mga bagong tauhan. Mas mababa sa 50% ng kanilang taunang target ang naabot pagsapit ng simula ng Hulyo. Nakalikom lamang ang Russia ng 195,000 kontratang militar kumpara sa target nitong 204,500 tauhan para sa nasabing panahon. Bumaba rin sa 1,070 hanggang 1,090 katao kada araw ang karaniwang bilang ng mga bagong kasapi kumpara sa dating 1,200 kada araw noong mga nakaraang taon. Ang pangunahing dahilan ng kakulangang ito ay ang pagbaba ng interes ng publiko sa pakikipaglaban sa kabila ng malalaking gantimpalang salapi na iniaalok ng pamahalaan. Bumagsak ng 20 hanggang 33% ang bilang ng mga nagpapatala sa iba't ibang rehiyon ng Russia. Nabiguri ng pangangalap mula sa mga estudyante kung saan isa lamang sa bawat 4 na RAM ang pumapayag sa kabila ng target na 500,000 katao. Dahil dito, hindi makakuha ang Russia ng sapat na tauhan upang mapanatili ang dating bilis ng kanilang mga operasyong militar. Tinatayang umabot sa 196,700 ang kabuuang bilang ng mga tauhang nawala sa militar ng Russia ngayong 2026 lamang batay sa tala ng SZRU. Kabilang sa napakataas na bilang na ito ang 115,300 hindi na maibabalik na pagkawala o mga namatay, 80,400 na sugatan at humigit kumulang 1,000 na bihag ng kabilang panig. Dahil hindi kayang tumbasan ng kasalukuyang bilis ng pangangalap ang napakataas na bilang ng mga nasawi at nasugatan, isinusulong ng Kremlin ang bagong pagpapakilos ngayong taglagas upang mapalawak ang kanilang mga pag-atake at matugunan ang malaking kakulangan sa mga tauhan. Formal na inako ng Ministre ng Depensa ng Russia ang pananagutan sa pag-atake gamit ang mga balistikong misil noong Hulyo 24, 2026 na tumama sa nayon ng Kapitanivka sa distrito ng Buchansky bandang 11:20 hanggang 11:25 ng umaga. Naganap ito matapos matukoy ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine ang banta mula sa Hilaga. Sinabi ng militar ng Russia na sinadya nitong puntiryahin ang pampublikong eksibisyong pinamagatang Defense Demo Day and Defense Expo Critically Protected na inorganisa ng Armada o Association of Manufacturers of Unmanned Systems and Associated Technologies. Nagpakawala ang Russia ng 2 balistikong misil mula sa Hilaga upang direktang wasakin ang pasilidad sa rehiyon ng Kyiv. Ayon sa opisyal na pahayag ng Russia, itinampok sa lugar ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto na gawa sa Ukraine at ibang bansa, pati na rin ang mga sentro ng pagsasanay sa drone at mga dalubhasang di umano'y ginagamit sa mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Kinumpirma rin ni Pangulong Zelensky at ng Kyiv Regional Military Administration na 2 balistikong misil ang ginamit sa pag-atake sa isang pribadong lugar ng pagsasanay sa distrito ng Buchansky na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkawasak.
Ayon sa kumpirmadong ulat ni Prosecutor General Ruslan Kravchenko, hindi bababa sa 10 katao ang namatay at humigit kumulang 100 ang nasugatan sa pag-atake sa Kapitanivka. Kinumpirma rin ng Ukrainian Council of Arms Manufacturers na naroon ang kanilang mga kinatawan upang ipakita ang kanilang mga teknolohiya nang tumama ang mga misil. Gayunman, nilinaw nila sa publiko na hindi sila ang pangunahing tagapag-organisa ng naturang pagtitipon. Dahil sa matinding pinsala at pagkawala ng buhay ng mga sibilyan at dalubhasa, nagbukas ang Office of the Prosecutor General ng 2 magkahiwalay na kasong kriminal kaugnay ng insidente. Unang inihain ang kasong krimen sa digmaan sa ilalim ng Artikulo 438 ng Criminal Code of Ukraine laban sa militar ng Russia dahil sa iligal na pag-atake sa mga pasilidad. Ano mga lehan namang anyen? Ang pangalawa ay kasong kapabayaan sa tungkulin sa ilalim ng Artikulo 367 ng Criminal Code upang imbestigahan ng mga opisyal ng pamahalaan na nagbigay ng pahintulot sa pagdaraos ng pampublikong aktibidad sa kabila ng napakataas na banta sa seguridad. Gayunman, binigyang diin sa ulat na may mga limitasyon pa rin ang kasalukuyang datos. Kailangan pa ng karagdagang pagpapatunay sa opisyal na pagkakakilanlan ng mismong namuno o nag-organisa ng aktibidad at sa kumpletong talaan ng mga biktima. Layunin ng patuloy na investigasyon ng mga awtoridad na linawin ang buong pangyayari at alamin kung sino ang dapat managot sa mga pagkukulang sa seguridad na nagbigay ng pagkakataon sa kalaban na maisagawa ang pag-atake. Nagdulot ang insidente ng matinding pambabatikos mula sa mga komentaristang militar ng Ukraine at mga kilalang himpilan sa Telegram tulad ng Nikolaevsky Vanek at Exelen Novoplus. Mariing binatikos ang kawalan ng sapat na seguridad, ang pampublikong pagpapalaganap ng impormasyon at ang paglalagay ng mga paskil at patalastas sa internet para sa Defense Demo Day. Ayon sa mga kritiko, napakadaling masubaybayan ng paniktik ng Russia ang mga pampublikong impormasyong ito upang matukoy ang eksaktong oras at lokasyon ng mga dalubhasa. Binatikos din ang pag-imbita ng napakaraming tao at mga dalubhasa sa drone sa isang lantad na lugar na madaling maabot ng mga balistikong misil ng Russia at walang sapat na pinatibay na silungan laban sa pambobomba. Binigyang diin ng dalubhasa sa teknolohiyang militar na si Serhiy Flash Bezkresnov na umiiwas siya sa mga katulad na pagtitipon kapag walang maayos na silungan o kapag labis itong ipinahahayag sa internet dahil sa napakataas na panganib na masubaybayan ng kalaban. Marami sa hanay ng militar ang nagtatanong kung bakit pinayagang idaos ang ganitong pampublikong pagtitipon sa kabila ng malinaw na banta ng pagmamanman. Dahil sa mabigat na aral mula sa insidenteng ito, inaasahang magpapatupad ng mga pagbabago sa mga patakaran ang Ministry ng Depensa at ang Security Service of Ukraine o SBU. Kabilang sa mga panukalang hakbang ang ganap na pagbabawal sa pampublikong pagbabahagi ng lokasyon at pagpapalaganap sa internet ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa depensa. Itutulak din na ang lahat ng katulad na pagtitipon ay idaos lamang sa mga lugar na nasa ilalim ng lupa at may matibay na proteksisyon upang mapangalagaan ang mga tauhan. Inihalin tulad ng mga tagasuri ng militar at mga kritiko ang pag-atake sa Kapitanivka sa naganap na pag-atake ng misil noong Agosto 19, 2023 sa Chernihiv Drama Theater. Sa insidenteng iyon, pinunteriya ng Russia ang Furious Birds Drone Expo gamit ang isang Iskander missile habang idinaraos ang pagtitipon sa loob ng isang tanghalan sa lungsod. Ang pag-atake noong 2023 ay nagdulot ng 7 pagkamatay at mahigit 150 sugatan matapos matukoy ng kalaban ng lokasyon sa pamamagitan ng mga imbitasyon at pampublikong patalastas. Ang pag-uulit ng ganitong uri ng insidente sa Kapitanivka noong Hulyo 24, 2026, kung saan 2 balistikong misil ang ginamit laban sa isang pribadong lugar ng pagsasanay at nagdulot ng 10 pagkamatay at 100 sugatan, ay nagpapakita ng isang malinaw at nakababahalang padron ng Russia. Aktibong sinusubaybayan ng Russia ang mga usapan sa social media, mga patalastas sa internet at mga larawang kuha ng satellite upang mabilis na matukoy at puntiryahin ang anumang pagtitipon ng mga inhinyero ng drone, mga dalubhasa at mga pasilidad ng teknolohiyang pandepensa ng Ukraine. Pinatutunayan ng paghahambing sa 2 insidente na kapag nagkaroon ng kapabayaan sa pampublikong pagpapahayag ng impormasyon, mabilis itong sinasamantala ng kalaban upang makapagdulot ng matinding pinsala. Sa kabuuan, kasalukuyang humaharap ang Ukraine sa 2 malalaking hamon sa nagpapatuloy na digmaan. Ang unang panlabas na banta ay ang agarang paghahanda laban sa inaasahang malawakang pag-atake ng mga misil ng Russia at ang pagtatanggol sa pangunahing hanay ng labanan laban sa planong pagpapakilos ng 500,000 tauhan.
ngayong taglagas ng 2026. Ang ikalawang panloob na hamon ay ang pagpapatibay ng seguridad sa mga operasyon upang maiwasan ang kapabayaan sa pagprotekta sa mga pambansang pasilidad at mga tauhan ng industriya ng depensa. Kabilang sa mga susunod na babantayan ng pandaigdigang komunidad ang bilis ng pagpapadala ng tulong para sa pagtatanggol sa himpapawid mula sa mga kaalyado, lalo na ang pagpapatupad ng proseso ng paglilisensiya sa paggawa ng mga Patriot missile mula sa Estados Unidos. Babantayan din ang magiging resulta ng mga pagpupulong ni Zelensky kay Pangulong Donald Trump sa Washington at South Carolina sa Hulyo 28 hanggang 29, 2026, pati na rin ang mga bagong hakbang para sa pagpapahigpit ng panloob na seguridad at pagsasagawa ng mga operasyon sa mga pasilidad na nasa ilalim ng lupa upang higit na mapangalagaan ang bansa. Ano sa palagay ninyo ang dapat gawin ng Ukraine upang higit na mapatibay ang panloob nitong seguridad laban sa ganitong uri ng pag-atake? Ibahagi ang inyong opinyon sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang pindutang, like at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang malalim na pagsusuri at mahahalagang balita.